Nakaka-excite nga panoorin na maglaro ang Team USA dahil puno ito ng mga talentadong manlalaro ng NBA. Nagsanib puwersa nga ang mahuhusay na manlalaro para sa kanilang bansa na maglaro para sa 2024 Olympic. Samantala maliban sa mahusay na pagganap ni Kevin Durant mula sa bench, ang pinakamalaking kwentong lumabas sa panalo ng Team USA laban sa Serbia noong linggo ay ang katotohanang hindi naglaro si Jason Tatum kahit isang segundo man lang. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Isang larawan ang lumutang sa social media na nagpapakita ng kanyang daliri na nakabalot ng husto, at inisip ito ng iba na baka may inindo lamang na injury tulad nina Joel Embiid at Anthony Davis na nagkaroon ito ng history na injury sa daliri, ngunit hindi yun ang katotohanan, sadyang binangko lamang siya sa desisyon ni Coach Steve Kerr. Walang kahit isang segundo na naglaro para sa isa sa pinakamahusay na manlalaro ng NBA na gumawa ng unang koponan na All-NBA ng 3 sunod na taon. Sa pangyayari na yan ito ang sinabi ni Coach Steve Kerr. It's really hard in a 40 minutes game to play more than 10 guys, sinabi ni Coach Steve Kerr pagkatapos ng laro na. With Kevin Durant coming back, I just went with the combinations that I felt made the most sense. It seems crazy. I thought I was crazy when I looked at everything and determined these are the lineups I wanted to get to. Sa isang hiwalay naman na panayam kay Brian Windhorst ng ESPN, inamin ni Kerr na sinadya niya talaga na hindi ipalaro si Jason Tatum, ngunit inulit niya na magkakaiba ang bawat laro batay sa mga matchup at yan ang isa sa ipinaliwanag. Bilang panimulang reaksyon tila nakakatuwang marinig na sinabi ni Kerr na hindi naglaro si Tatum dahil sa mga matchup at lineup combinations, kapag ang kanyang pinakamalakas na lakas bilang isang manlalaro ay ang katotohanan na siya ay nababagay sa anumang lineup sa anumang papel at maaaring tumugma. Nilinaw na maaari siyang maglaro ng on or off ball, ang ideya na ang isang 6'8" na pakpak na maaaring bumaril, pumasa, mag-dribble, magdepensa at mag-rebound ay hindi daw tumutugma ng maayos laban sa Serbia. Samantala hindi mapagkaila na naging mabuting manlalaro ito si D'Angelo Russell para sa Lakers, may mga panahon naman na talagang maalat ang laro niya ngunit makikita naman sa kanya ang determinado sa laro bilang manlalaro ng liga. Sa kamakailang palabas sa podcast ng Tidal League, nagbukas si Lakers guard D'Angelo Russell sa kanyang high-level play kasama sina LeBron James at Anthony Davis, na nilarawan niya dito na nag-click sa Lakers sa nakalipas na 2 season, naglaro ang trio na ito sa napakataas na antas at marami ding pinatunayan ang kanilang pagsasama bilang isang Lakers. Na-draft siya noong 2015, alam ni D'Angelo Russell kung ano ang pakiramdam na maglaro o makasama sa isa sa pinakamahusay na maituturing na isa sa legend ng liga. Nakipaglaro siya kay Kobe Bryant sa pagtatapos ng kanyang karera at nakakuha ng first-hand account ng kanyang etika sa trabaho at pag-unawa sa laro. Na-trade si Russell mula sa Lakers at lumipat siya sa mga stints kasama ang Nets, Warriors, at Minnesota Timberwolves. Sa 2023 NBA trade deadline, bumalik si Russell sa Lakers bilang bahagi ng Russell Westbrook deal. Sa una nagkaroon siya ng maraming tagumpay sa season na iyon, at sa mga average na 17.4 points at 6.1 assists bawat laro, nagkaroon siya ng isa sa kanyang pinakamahusay na mga stretches kailanman bilang isang pro upang tulungan ang Lakers na maabot ang Western Conference Finals. Ngunit sa ngayon nakalulungkot, nakalaunan ay parang e-trade siya ng Lakers. Sa pagitan ng mahihirap na lapses sa depensa at isang streaky shooting record, dahan-daang nakita ni D'Angelo Russell ang kanyang mga minuto na lumiit, at pagkatapos niyang mag-opt-in sa kanyang $18.6 million player option, at ngayon ang Lakers ay aktibong sinusubukang e-trade siya.